Sa gitna ng patuloy na pagbuo ng mga koponan para sa susunod na NBA season, isa na namang malaking trade ang naging usap-usapan matapos magkasundo ang Detroit Pistons at Milwaukee Bucks sa pagpapalitan ng mga veteranong manlalaro. Ipapadala ng Pistons si Caris LeVert sa Milwaukee Bucks, kapalit ni Taurean Prince at Gary Harris. Kasabay nito, naging bahagi rin si D'Angelo Russell ng isang komplikadong 6-team trade kung saan mapupunta siya sa Memphis Grizzlies kasama ang isang future second round pick at isang future second round pick swap. Ang dalawang galaw na ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa magiging takbo ng Eastern at Western Conference sa susunod na season. Simulan natin sa Milwaukee Bucks. Sa pagkuha nila kay Caris LeVert, malinaw na nais nilang palakasin ang kanilang offensive firepower sa likod ni Tyler Herro at Braden Burris. Kilala si LeVert bilang isang scoring wing na kayang gumawa ng sariling shots at hindi umaasa lamang sa playmaker para makapuntos. Isa rin siyang player na kayang umatake sa depensa, makapag-drive papunta sa basket at makapagbigay ng instant offense mula sa starting lineup o kahit bilang sixth man. Ito ang klase ng manlalarong matagal nang hinahanap ng Bucks upang mabawasan ang pressure kina Herro at Burris sa mga mahihirap na sandali ng laro. Bukod sa kanyang scoring, nagbibigay rin si LeVert ng karagdagang ball handling at playmaking. Kapag nagpapahinga sina Tyler Herro o si Burris, may isa pang player ang Bucks na kayang magpatakbo ng opensa. Mas magiging unpredictable ang kanilang atake at magkakaroon sila ng mas maraming options sa crunch time. Kung mananatili siyang malusog, maaaring maging isa si LeVert sa pinakamahalagang addition ng Milwaukee ngayong off-season. Kung susuriin, parehong may nakuhang benepisyo ang dalawang koponan. Ang Bucks ay nakakuha ng mas dynamic na scorer na makatutulong sa kanilang championship aspirations, habang ang Pistons naman ay nagdagdag ng dalawang veteranong players na maaaring maging mahalagang gabay sa kanilang rebuilding process. Isa itong trade kung saan parehong tinugunan ng bawat koponan ang kanilang pinakamalaking pangangailangan. Isa rin sa pinakamalalaking balita ngayong off-season ang paglipat ni D'Angelo Russell sa Memphis Grizzlies bilang bahagi ng 6-team trade. Kasama rin sa package ang isang future second round pick at isang future second round pick swap na nagpapakita kung gaano kalawak ang naging kasunduan ng 6 na koponan. Para sa Memphis, napakahalaga ng pagdating ni Russell. Sa nakaraang mga season, naging problema ng Grizzlies ang consistency sa kanilang backcourt kapag wala o limitado ang kanilang pangunahing mga ball handler. Ngayon, magkakaroon sila ng isang veteranong point guard na may kakayahang mag-score, gumawa ng plays para sa kanyang mga kakampi at magdala ng kalmadong presensya sa opensa. Isa pang malaking maitutulong ni Russell ay ang kanyang outside shooting. Kapag pinupuntirya ng depensa si Cameron Boozer, magkakaroon ang Memphis ng isa pang mapanganib na shooter at scorer sa perimeter. Mas magiging mahirap depensahan ang Grizzlies dahil hindi na lamang iisang player ang kailangang bantayan ng kalaban. Higit pa rito, dala rin ni Russell ang karanasan sa playoff sa iba't ibang koponan na kanyang nilaro. Bagamat may mga pagkakataong naging inconsistent ang kanyang performance, napatunayan na rin niyang kaya niyang magbigay ng malalaking laro kapag kinakailangan. Kung magiging maayos ang kanyang chemistry sa Memphis, maaari siyang maging isa sa pinakamagandang off-season additions ng Grizzlies. Sa kabuuan, makikita natin na ang off-season na ito ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng malalaking pangalan, kundi sa paghahanap ng tamang piraso upang makumpleto ang bawat roster. Nakakuha ang Milwaukee Bucks ng karagdagang scorer sa katauhan ni Caris LeVert. Nagkaroon naman ang Detroit Pistons ng dalawang veteranong players na makatutulong sa kanilang kabataang koponan. Samantala, umaasa ang Memphis Grizzlies na si D'Angelo Russell ang magiging isa sa mga susi upang makabalik sila bilang isa sa pinakamalalakas na contenders sa Western Conference. Kung magtatagumpay ang mga bagong kombinasyong ito, posibleng isa ang tatlong koponang ito sa mga pinakaabantayang koponan sa darating na NBA season. Samantala, isa rin sa pinakamainit na usapin ngayong NBA offseason ay ang matinding interes ng Los Angeles Lakers kay Jonathan Kuminga. Ayon sa mga ulat, handa ang Lakers na mag-alok ng 2 taong kontrata na nagkakahalaga ng $20 million upang makuha ang 23 na athletic forward. Ipinapakita nito na seryoso ang organisasyon na idagdag si Kuminga bilang isa sa magiging pangunahing bahagi ng kanilang bagong core. Gayunpaman, hanggang ngayon,
ay wala pa ring kasunduan dahil patuloy na pinag-iisipan ni Kuminga kung ito na ba ang pinakamagandang hakbang para sa kanyang karera. Mas naging kapansin-pansin ang interes ng Lakers matapos umalis si Rui Hachimura at pumirma ng 2 taong kontrata sa Los Angeles Clippers. Sa halip na unahin ang pagbabalik ni Rui, lumabas sa mga ulat na mas mataas ang tingin ng Lakers kay Jonathan Kuminga bilang long-term solution sa wing position. Bakit nga ba mas gusto ng Lakers si Kuminga kaysa kay Rui Hachimura? Ang pangunahing dahilan ay ang potensyal at athleticism ni Kuminga. Sa edad na 23, mas bata siya at mas mataas ang ceiling kumpara kay Rui. Naniniwala ang Lakers na kaya niyang maging elite two-way forward sa tamang sistema. Taglay niya ang pambihirang bilis, explosiveness, haba ng katawan at kakayahang depensahan ang iba't ibang posisyon. Ito ang klase ng manlalaro na matagal nang hinahanap ng Lakers upang makasabay sa mga batang powerhouse teams sa Western Conference. Sa opensa, kilala si Kuminga sa kanyang kakayahang umatake sa rim. Hindi siya natatakot sumalpok sa mas malalaking depensa at madalas siyang nakakakuha ng easy points sa transition kapag nakalaro siya kasama ang isang elite playmaker tulad ni Luka Doncic. Posibleng mas dumami pa ang kanyang scoring opportunities dahil maraming open lanes at alley-oop situations ang maaaring malikha. Sa depensa naman, naniniwala ang Lakers na mas malaki ang maiaambag ni Kuminga sa kasalukuyang NBA. Napakahalaga ng isang wing na kayang bantayan ang pinakamagagaling na scorer ng kalaban. Ito ang aspeto na gusto pang palakasin ng Lakers lalo na sa pagharap sa mga kopo ng may maraming athletic wings. Hindi ibig sabihin ito na mas mahinang manlalaro si Rui Hachimura. Sa katunayan, naging napakahalaga niya sa Lakers lalo na sa playoffs kung saan naging mahusay ang kanyang shooting. Ngunit naniniwala ang front office na mas mataas pa ang maaaring marating ni Kuminga sa mga susunod na taon dahil sa kanyang edad, physical tools, at upside. Ngunit kung seryoso ang Lakers, bakit tila nag-aalinlangan si Jonathan Kuminga na tanggapin ang alok? Una sa lahat, usapin ito ng halaga ng kontrata. Ang iniaalok na 2 taon at 20 million ay mas mababa kaysa sa kinita niya noong nakaraang season, kaya natural lamang na pag-isipan niya kung ito ba ang tamang financial decision. Bilang isang batang manlalaro na nasa kasagsagan ng kanyang karera, gusto niyang tiyakin na makukuha niya ang kontratang naaayon sa kanyang market value. Pangalawa, gusto rin ni Kuminga ng mas malaking papel sa kanyang susunod na koponan. Hindi lamang pera ang mahalaga para sa kanya, kundi ang pagkakataong maging pangunahing bahagi ng rotation. Bilang isang player na naniniwalang kaya niyang maging star sa NBA, mahalagang malinaw kung gaano kalaki ang kanyang magiging responsibilidad sa Lakers. Pangatlo, maaring gusto rin niyang pag-aralan ang iba pang interesadong koponan bago gumawa ng desisyon. Ayon sa mga ulat, hindi lamang Lakers ang sumusubaybay sa kanyang sitwasyon, kaya nais niyang tiyakin na mapupunta siya sa organisasyong may pinakamagandang kombinasyon ng oportunidad, kontrata at pangmatagalang plano para sa kanyang pag-unlad. Kung sakaling matuloy ang pagpirma ni Kuminga sa Lakers, maaari siyang maging isa sa pinakamahalagang additions ng koponan ngayong off-season. Maaari siyang maging starting forward na magbibigay ng athleticism, transition scoring, rebounding at depensa sa mga aspetong matagal nang gustong palakasin ng Lakers. Sa kabuuan, malinaw ang mensahe ng Lakers. Habang si Rui Hachimura ay isa ng mahusay at subok na manlalaro, naniniwala silang mas mataas ang potensyal ni Jonathan Kuminga na maging pundasyon ng kanilang kinabukasan. Gayunpaman, nasa kamay pa rin ni Kuminga ang huling desisyon. Kung tatanggapin niya ang alok, maaaring ito ang simula ng isang bagong yugto sa kanyang karera at isang malaking hakbang para sa Lakers sa kanilang hangaring muling maging lehitimong title contender sa darating na NBA season.